At isang magpalang umaga ho sa bawat isa. At purihin ng Panginoon na sa gitna ng ating panahon na binabagyo tayo, ay patuloy nating sambahin ng Panginoon sa anumang kalagayan natin. And we thank God dahil because sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan ay muli tayong sasamba sa kanya at i-focus natin ating sarili sa pagsamba sa Panginoon. But bago tayo magsimula sa ating gawain, ay iniling ko po ang bata sa tumayo at magkaroon tayo ng pansariling panalangin. Tunay na ang Diyos na ating sinasamba, siya ang Diyos na karapat-rapat na bigyan ng pagpupuri at pagpapasalamat. Dahil siya ang Diyos na nagpasiwalang mabuti sa atin. Sa gitna ng ating kalagayan na hindi karapat-rapat tanggapin ang mga biyayang ito na tanggap natin, ay pinakita niya ang pagmamahal, ang kanyang kahabagan, at ang kanyang magandang layunin sa buhay na ito. Kaya patuloy natin sambahin siya sa ating pagbubukas ng ating gawain para awitan natin siya ng pupurihin ka sa awit.
Ay, tayo po'y manalangin. Panginoon, na aming Diyos, Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa pag-iingat mo, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na sinusubok po kami ng panahon na ito. Pero nagpapasalamat po kami dahil kahit anuman po mangyari, Panginoon, hindi mo po inaalaw, Panginoon, ang kalaban na madaig po kami sa aming pananampalataya. Papasalamat din kami, Panginoon, sa isang linggong pag-iingat sa amin, Panginoon, sa mga buhay namin sa mundong ito. Tunay nga, Panginoon, na mahirap mamuhay sa mundong hindi sa amin. Pero nagpapasalamat kami dahil sa tulong mo, Panginoon, hindi kami nadadaig ng kalaban. Salamat sa pag-iingat po sa bawat isa na makarating dito, Panginoon, ng ligtas sa gitna ng malakas na bagyo, Panginoon. Sa anuman po, Panginoon, na humarang sa amin o humadlang, hindi po kami nadadaig nito dahil sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, dahil sa mga blessings, Panginoon, na nakamtan namin sa dumaan na linggo. At pinapanalangin din po pala namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na papunta pa lang. Ikaw nawa, Panginoon, ang bigay ng guidance sa kanila, Lord, na makarating po ng ligtas sa iyong bahay-sambahan. Ito lamang po ang aming samod dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maaari po tayong maupo sa oras na ito. At sa ating pagsamba sa pananalangin, huli nating ibigay ang ating sarili at magkaisa na isang puso't layunin na sambahin ang kataas-taasang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin po para sa lahat ng ating mga pangailangan at ganoon din sa ating bansa. Tayo po ay sama-samang manalangin ho sa oras na ito. Ama kong Diyos, purihin ka, purihin ang iyong kataas-taasang pangalan dahil kayo ang Diyos na karapat-rapat lang bigyan ng mataas na pagsamba at awitan, Panginoon. Dahil kayo ang Diyos na umibig sa amin sa gitna ng aming kalagayan, Panginoon. Kayo ang aming Diyos na noon pa man hanggang ngayon at magpakailanman ay papakita nyo kung gaano kayo kamanghamanghang Diyos at katapat na Diyos, Panginoon, sa mga anak nyo. Kaya lahat ng itong mga naranasan namin, Panginoon, ay dahil ito, Lord, sa iyong pagbibigay ng iyong kaisang-isang anak na sa Jesucristo sa krus ng Kalbaryo na naging haing buhay para sa amin, Panginoon. Para ito ay sa katutubos at kaliligtas namin, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoong Jesucristo, na kayo ang aming Diyos na nagpakababa, kinuha ang laman ng tao, namatay para sa aming kasalanan at nabuhay muli at nagbigay ng pag-asa sa mga tao, Panginoon, na ang kamatayan, Panginoon, ay tagumpay na para sa amin. Salamat din, Panginoong Jesucristo, dahil ang iyong banal na Espiritu na nagselyo sa amin, Panginoon, na nagpapatunay na hindi nyo kaming iniwanan, na kagaya na isang anak na nangungulila sa kanyang magulang ay binigay nyo ang iyong banal na Espiritu na palagi naming kasama. Palaging, Lord, na nagiging kalakasan namin sa gitna ng mga pagsubok na inaharap namin sa buhay na ito.
Salamat po dahil hindi lang kami niligtas, Panginoon, ba't nilagay niyo rin po kami sa iyong simbahan dito sa First Baptist Christian Fellowship. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil patuloy ang simbahan na to ay tumatayo at naninindigan. Dahil kayo ang Diyos na nangangalaga at nag-iingat nito. Sa iyo lahat ng galing ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, nagpapakumbaba lang po kami na lahat ng aming mga pangailangan ay kayo lang po ang aming pag-asa. Patuloy na iniling po namin ang iyong paggabay sa lahat ng aming mga kapatiran sa gitna ng mga pagsubok. O Lord, tulungan niyo po kami na patuloy na maging masigasig, maging tapat sa inyo, at lalong mag-init ang pagmamahal namin sa inyo. Ibalik niyo muli ang unang pagmamahal namin sa inyo. Dahil ito ang inyong hinahanap, Panginoon. Tulungan niyo po kami na patuloy na ang aming layunit hangarin, Panginoon, ay magbigay lulhati sa inyo sa buhay na ibinigay niyo sa amin. Hindi po aming sarili ang maitaas, kundi kayo lang po. Kayo lang po ang patuloy na mamutawi sa aming bibig, Lord, na patuloy na hinahayag namin ang kabutihan niyo at iyong kabanalan at iyong pagmamahal sa lahat ng tao, Panginoon. Magsilbing paalala to sa amin, Panginoon, na hindi lang kayo Diyos ng pagmamahal, ba't kayo rin ang Diyos at matuwid at banal na magpaparusa sa aming mga kasalanan. Kaya Lord, tulungan niyo kami na ihayag namin ang iyong mabuting balita at ang iyong misyon na hangarin niyo sa iyong mga anak ay maging disipulo niyo at gumagawa ng disipulo. Tulungan niyo po kami na maging masigasig kami dahil ang oras namin dito sa mundo, Panginoon, ay maiksi na lang, Panginoon. Pasira ng pasira at pasama ng pasama ng mundong to. Maging paalala to sa amin, Panginoon, dahil harap kami sa inyo at babalik kayo. Harap kami sa iyo dahil may pagkusulit kayong bibigay sa amin, Panginoon, dahil may reward na naghihintay sa amin at bawat reward at bawat corona na aming matanggap, Panginoon, ay ibibigay din namin to sa iyong paanan bilang pagsamba sa inyo. Tulungan niyo po aking mga kapatiran sa gitna ng mga pagsubok, Lord. Sa gitna na may mga karamdaman po kami, tanging kayo lang po ang aming Diyos na magbibigay ng kagalingan sa lahat ng karamdaman. Kayo lang po ang aming pag-asa. Kayo lang po ang aming kalakasan, Panginoon. Patuloy na kayo magbigay ng kagalingan, Panginoon, para kay Kuya Loloy at kay Kuya Jong. Sa sugat na kanyang operasyon ni Kuya Jong, kayo magbigay ng kagalingan sa bara sa puso ni Kuya Loloy, Lord. Matanggal na po nawa to sa iyong biyaya at gamitin niyo po ang ininom na gamot at probisyon sa lahat ng kailang mga pangailangan sa kailang gamot na iniinom. Ganon din po na, Lord, nilalaban po namin sa panalangin, Lord, ang aming kapatid na si Ate Cecil, Lord, na ngayon ay humarap, Lord, sa cancer, Panginoon. Lord, alam namin, no
sa kanyang board exam at ganoon din sa lahat ng kanyang mga kasama na nabo-board exam, Panginoon, sa accounting. Pagpalaan niyo po nawa ito at maging matagumpay ito dahil kayo ang Diyos na kasama niya, magbibigay ng tagumpay sa lahat ng ito. Ganon din, nakasama namin sumasamba sa inyo ang mga kapatid namin sa Kapuro at ganoon din sa lugar ng Fairview sa IBF. Sa pamumunan nila Pastor Gary at ni Brother Dan at Sister Jemima, pagpalaan niyo po ang kailang gawain sa gitna ng masamang panahon na to. Ingatan niyo po sila at patuloy kayo mag-provide ng kailang mga pangailangan at kalakasan sa mensaheng ginagamit niyo, Lord, sa Fairview. Ganon din, pagpalaan niyo rin po nawa ang aming mga pangailangan din sa simbahan, Panginoon, na matapos namin ang proyekto sa aming bahay-sambahan. Tulungan niyo po kami at mag-provide po kayo ng mga pangailangan po namin. At ganon din sa aming mga kababayan ngayon, sa gitna ng masamang panahon ngayon, ang hiling namin ang pag-iingat, Panginoon, sa aming mga kababayan na sinasalanta ng bagyo at ganon din sa mga mananamba ngayon na sumasamba ngayon sa gitna ng masamang panahon na to. Ingatan niyo po sila at hindi ang bagyo ang maging dahilan para manlamig ang aming pagsamba. But ito pa ang dahilan para lalo pa, Lord, mag-init at magsaya kami sa iyong presensya, Panginoon. Ingatan niyo rin po ang aming bansa na ngayon ay pumasok na kami sa La Niña, Panginoon. Ingatan niyo kami sa bawat bagyo na papasok sa aming bansa at tulungan niyo ang aming bansa sa gitna ng pagtaas ng bilihin, sa gitna ng mga pangugulo ng China. Ingatan niyo po kami at ingatan niyo ang aming bansa sa gitna ng mga batas na sinusulong, Panginoon. Tulungan niyo ang aming bansa na ang bawat batas na sinusulong ay maging ayon sa iyong kautusan at kayong katuruan. Salamat po, Panginoon, at ingatan niyo ang aming presidente na si Bongbong Marcos sa pangunguna sa aming bansa at ganoon din sa lahat ng aming mga leaders, Lord. Dakila kayo at purihin kayo sa lahat ng ito at pinagkakatiwala ko ang mga panalangin na to sa iyong makapangyarihang kamay. Sa dakilang pangalan na aming Panginoong Hesukristo, namin Diyos namin tagapagligtas. Amen and amen. Ma'am, may maawat daw sa inyo. Bumili ng cellphone. May maawat daw sa inyo para bumili ng cellphone. May maawat sa inyo para bumili ng cellphone. Ayan, mga kartel. Purihin ang Panginoon dahil siya ang Diyos natin na narapat lang awitan ng mga bagong awitin. Tunay na ang Diyos natin ay tapat at hindi nagbabago. Kulang ang awitin para sa Kanya, para lang masabi natin ang buong pagpapasalamat natin sa Kanya. Ba't patuloy natin siyang sambahin, awitan, at ibigay ang puso sa pagsamba at ibigay ang tunay na pagmamahal sa Kanya. Dahil sa ang Diyos na ang kahilingan lang sa Kanyang mananambang mga anak ay sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya awitin natin. Ang una nating awitin, awit ng pagsamba.
pinto sa itong kwarto eh. Napakabuti ng Diyos. Hindi siya nagbabago, noon pa man, ngayon at magpakailanman. Kaya, siya ang Diyos na walang hanggang kasambay natin. Kaya, umuwi man tayo at umarap man tayo sa harapan ng Panginoon, patuloy natin sasambay ng kanyang kataas-taasang pangalan. Kaya, sa ating pagwawakas ng ating awitan, awitin natin ang walang hanggang kasambay. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mong ikaking inaasam, pagkat sa'yo wala natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo wala natagpuan ang tunay na kagalakan. Baka humina lang. Nais kong ika'y Gumagamit sa maranasan, bahay. Ganun yan. tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Dahil kayo ang Diyos namin na nagpakita ng kabutihan at pagmamahal, Panginoon. Salamat po dahil ang lahat ng ito ay naranasan namin at malaya kaming umaawit at sumasamba sa inyo. Kaya nawa ang lahat ng mga awitin na to, ang aming pagsamba, ay maging pagpuri lamang sa inyo at pagdakila sa inyo. Kaya purihin kayo sa lahat ng to at dakila kayo. Kaya lahat ng to ay binabalik namin ang pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang maulang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsitayo sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Mula sa aklat ng Mateo, Kabanata 5, talata 16, at mula sa aklat ng Salmo, Kabanata 76, talata 8.
ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Ibigay ninyo sa Panginoon ang mga papuring nararapat sa Kanya. Magdala kayo ng mga handog at pumunta sa templo. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng Kanyang salita. Maaari na po kayong maupo. Walang... Opo. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ng alam mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang papuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ng alam mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang papuri. Ang puso ko'y sa'yo hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya
Purihin ng Panginoon sa nabigay ng tanging bilang. At ngayon ay dadako tayo sa paikinig ng banal na salita ng Diyos. Ang salamat sa Panginoon dahil ingatan siya ng Panginoon sa gitna ng masamang panahon. And purihin din ng Panginoon na sa pagkakataong ito na magbibigay muli siya ng mensahe para sa atin. Tawagin po natin si Pastor Jonathan Medelo. Hingi lang ako tubig ha dahil nauhaw. Actually, wala pa talaga akong almusal, no? Dahil may service din kami doon, very early. So, wala talaga akong ganang kumain pag, sobrang laki naman to. Pag sobrang aga. And then, hintay din na kami ng hintay sa mga employees doon. Konti lang din, kahit na malapit lang sila. So, pwede ito matanggal, oh. Mahilig talaga ako kasi maglakad-lakad. Kaya, medyo na-late ako dahil late na kami nag-umpisa dahil kakahintay sa kanila. Ang dami yan nila. Kaso lang, sobrang lakas talagang ulan. Tapos, bumabaha na doon sa grahe namin. No? Grahe ng bus kasi yan eh. So, hindi sila makatawid. Grabing baha na. Then, nag-request ako kay Brother Ira kung pwede medyo hintayin ako dahil yun nga, ang mga daanan namin doon nagbaha na. Lalo na sa Aguinaldo Highway, no? Yan. Okay, so magandang umaga sa lahat, no? At may bagyo, no? May bagyo. Kaya ganito. Pero malayo daw eh, Mindanao pa. So siguro malawak po ang kanyang epekto, no? At hello po sa lahat na online, no? Nasa online sila ngayon. Dahil nahirapan din magpunta dito. Medyo ang iba ay malayo. So, intindihan natin yan, lalo na kung nakamotor ka lang. Kaya, hindi talaga ako pwede makamotor din dahil pag magmotor lang ako, gabing basa ko dito, pati bag ko, kahit may kapote, no? So, napilitan ako magdala sa kotse ko at nagtanong ako kung pwede tayo maka-park dyan, no, sa labas. Baka ito tayo, no? So, salamat tayo sa Panginoon. Yan yung kotse ko na nakarnap. Nakarnap po yan. Pero salamat ako sa Panginoon dahil na-recover man sa HPG, no? At although pahirapan pagkuha ko doon sa Camp Crame, pero pasalamat ako sa Panginoon dahil ang ORCR ay nakapangalan talaga sa akin. Dahil kung hindi yan nakapangalan sa akin, mahirapan talaga ako, no? Daming mga papilis ang kailangan. But praise God, although yung nagrenta ngayon yan, kinakasuhan ko pa rin siya hanggang ngayon, mahirap, no? Mahirap po ang gastusin. But anyway, ako ay nagpapasalamat itong last Sunday of the month, May. This month also, nag-change ang age ko. So, May 14 po yung birthday ko. Yung tagal na, 2 weeks ago. Wala namang masyadong celebration dahil wala man tayong pera. But ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil hanggang ngayon, ganito ng edad natin, we are closer to reality na tayo ay mawawala dito sa mundo, no? Whether we like it or not, tanggapin natin yan. Di ba? Kahit na bata ka pa, hindi ka makakasabi na, ay, hindi pa ako mamamatay, pastor. Ay, hindi pwede yan. Na? Kasi death will always knock at our door anytime. No? Anytime. So, hindi po, mali po yung nagsasabi na pag matanda ka na, nasa pre-departure ka na.
Mali po yun. No? Punta ka sa lahat na transportation nga may pre-departure. Airport, seaport. Daming bata dyan, ha? Pre-departure. Daming bata dyan. Bakit? Matanda lang? Hindi. Di ba? Kaya mali po yung sabi na, ay, pre-departure na ako. Okay? Tatay ko, 92 na eh. Pastor din. Lakas pa. O, di ba? Nauna pa namatay yung mga anak niya. Nga po niya. But anyway, we're not talking about death. But ako'y napapasalamat dahil, yan na, nag-change ang edad ko naman. We are not getting younger, but we are always getting older. At ako'y napapasalamat na wala pa akong maintenance. Yung iba, 40 pa lang, maintenance na. No? At nag-iingat-ingat talaga dahil medyo boundary na ako sa sugar at saka sa cholesterol, no? At ako'y napapasalamat na pagtanong ko kay Pastor Pugay kung patuloy ang pag-preach ko every fourth Sunday, sabi niya, sige, yes, Pastor, patuloy po yan. So, ang ating theme this morning, I'm gonna try to finish at 10:20, no? Sana makatapos tayo 10:20. The theme is, when I asked Pastor Pugay, he told me that the theme is glory to His name, which is very easy for me. No? Mabilis, madali lang sa akin dahil very common. No? Ilang beses ko na to. No? More than 30 years na po ako nagiging pastor at nagpipreach. Hindi man every Sunday, but a lot. No? Lalo na itong theme na ito, glory or giving glory to His name. At hindi na natin pagbabasahin yung mga text, Matthew 5:16, it's about talking about the light. We are the light. And then Psalms 96 verse 8, we have to give glory to His name. Now, in our introduction, ginamit ko yung isang story, hindi natin pagbabasahin na, sa John chapter 9 verses 1 to 12. It talks about Jesus healing the blind man. No? So, konting background lang, no? Gumagawa na ng ministry si Jesus dito sa lupa, ikot-ikot, and then nadaanan niya ito. And then immediately, na-test nila yung wisdom ng Diyos. No? Nakita nila na itong tao, since birth, pag sabi natin since birth, meaning paglabas niya dito sa mundo, hanggang matanda na siya, hindi niya talaga nakita ang beauty ng mundo, no? Bulag siya from birth or when he was born, no? Malungkot na buhay, no? Malungkot na pangyayari sa isang tao. Kaya ang unang tanong sa mga disciples niya, Lord, sino may kasalanan diyan? Ang parents niya or siya? Anong sagot ni Jesus? Ay wala. Hindi nakasalang parents, hindi kasalanan yan tao. Siyempre, sa tao pa rin, no? But ang theology ni Jesus talks about, at matouch man natin yan later on, talks about the sovereignty of God. No? Walang pagkasala ang magulang, walang kasalanan din lalo na yung tao na bulag. Dahil anong kasalanan niya? Paglabas niya, bulag na siya. No? Okay lang sana kung aksidente siya o anong ginagawa niya, sobrang abuso sa katawan o ginagawa, nabulag siya. Yan, kasalanan niya talaga yan. But that man, since birth, bulag na siya. Di ba? So, tingnan niyo yung sagot ni Jesus. No? So that the power of God might manifest in him. Mahirap niya intindihin, but talks about the sovereignty of God. I-touch natin yan mamaya. No? But to make the long story short, pinagaling siya ni Jesus in a miraculous way. No? Binasa niya yung konting clay through his saliva. No? Ilagay sa mata ng blind man, and then inutusan niya, punta ka sa Siluam at manghugas ka doon. Siyempre,
gusto siya mo. Can you imagine, no? Kung ilang edad niya, hindi man sinabi, ilagay natin 30 years old siya. Right? 30 years na hindi siya nakakita. Ako nga, isang oras lang nga ipikit ko mata, napakalungkot eh. Except kung tulog ka, di ba? I-try mo, close your eyes just 1 hour. Parang imposible man, di ba? Except kung natutulog ka. And so, he immediately obeyed. Why? Gusto niya talaga makakita. At makita natin ang faith ng tao. Alright? Sinunod niya, and lo and behold, paghugas niya doon sa Siloam, nakakita siya. And, nagtaka yung mga neighbors niya, no? And so, ang unang tanong, sino ang gumawa niyon dito? No? Dahil, nakita ka namin, beggar ka for so long. Now, you can see. So, ang mga tao din was in marvel or nagtataka din talaga sila. And so, siyempre, ang tao nagpapasalamat ay magsabi talaga ng katotohanan. No? Diyan natin nakikita na He gave glory to the Lord Jesus Christ. No? Nagpapasalamat talaga siya and pinakita niya sa lahat ng mga kapitbahay niya, tao nga nakakita sa kanya, na nakasalamuha sa kanya, na kilala talaga siya na bulag at nakakita in a miraculous way. Hindi pumunta sa doktor, hindi pumunta sa ospital, no? Immediately, just because of that piece of clay at paghugas doon sa Siloam, gumaling siya. And so, pinakita din niya sa buong lugar na yan, hindi naman buong mundo, but buong lugar na yan, dyan, sa nakakilala siya, that it was the Lord Jesus Christ na nag-heal sa kanya. Talks about glory to His name, giving glory to His name. At normal yan sa buhay ng isang taong naka-experience sa miracle sa kanyang buhay. Actually, that story and the whole story in the New Testament, mga kapatid, kung basahin nyo, lahat ng mga ginawa ni Jesus Christ dyan has a picture of spiritual salvation as well. No? May picture yan. May message yan. Lahat na ginamit at ni-record ng Biblia, lalo na sa New Testament, lahat ng mga stories dyan, may message talaga sa gospel dyan. Good news. No? Although lahat yan ay physical na healing, but the message is spiritual healing. Okay? Na kahit sa atin, hanggang ngayon, buong tao sa buong mundo, dahil sa kasalanan, bulag po tayo spiritually. And not only bulag, but ang real condition talaga ng tao is dead. Patay talaga yan. After Adam and Eve committed that horrible sin against God, we became spiritually dead. Patay. Patay tayo spiritually. Yes, alive tayo physically, but you are spiritually dead. Kaya nga, ang tamang theology is, para maintindihan mo ang salita. Halimbawa ngayon, okay? I'm talking about spiritual things, Bible, di ba? Spiritual things. So para maintindihan mo yan, para may taste sa iyo ang Word of God, first, God must work in your heart right now. Kung hindi ka pa saved, hindi ka pa born again, the Holy Spirit must regenerate you, must go inside in your heart right now, so that you can attend, you can listen, mawala yung pagkabulag mo, maintindihan mo ang sinasabi ng Biblia. Kasi spiritually dead ka eh. Diba?
How can you believe? How can you repent? How can you accept the Word of God? Kwan yan eh. Kailangan logically pasunod yan. Di ba? Oh. But when you talk about salvation, spiritual salvation, it's almost the same with the physical healing as well. Almost the same. So hindi na ko na-explain yan. I hope you got it. No, na-explain niyo for how many years na andito kayo sa simbahan. No? Na-explain na sa inyo yung kaligtasan, no? Spiritual healing. We don't want to talk about that. All we have to do right now in this morning, ang focus natin is after. After na may ginawa ang Diyos sa buhay mo, after ka niligtas, after ka nakatanggap ng spiritual birth, okay? Yan ang tawag na, what? Born again. Ha? Hindi po yan reliyon ang born again, ha? Ang masaklap ngayon, ginamit yan na term as religious group. Uy, anong grupo ka? Ay, born again kami. Mali yan. So tayo mga Baptist pala, hindi tayo born again? Ha? Mali po yan. Yang term na sinabi ni Jesus Christ kay Nicodemus is the exact term of spiritual birth. Patay ka eh. So kailangan panganak ka muli spiritually. Di ba? Kaya kung hindi ka nabuhay spiritually, impyerno ka talaga. Walang kaligtasan ng isang tao na hindi nakatanggap ng Espiritu ng Diyos at hindi na born again. Paano? Yan, ang sinabi na, no? Sinabi ng Biblia, pasunod na una-una is in a secret operation, the powerful operation of the Holy Spirit. Hindi mo yan makita. Pero ang biblical talaga is mauna talaga ang Diyos. Mauna talaga ang Holy Spirit sa puso mo. And then after that, maintindihan mo na, no? Maintindihan mo na. Makita mo na ang katotohanan, ha? Dahil i-open ng Diyos, i-open ang Holy Spirit, ang puso mo, ang pusong bato mo. Kailangan i-change yan. Okay? Para pag punta ng pastor o sino man ang gamitin o ano man ang method ng Diyos para iligtas kanya, either nakapulot ka lang ng tracts or radio or TV or sports or ano pang methods ng Diyos na gamitin niya, sigurado ligtas ka. Sigurado yan, 100% yan. Why? Because salvation is an expression or manifestation of God's power. Power ng Diyos yan. Hindi mo yan makaya. Hindi natin yan makaya. Ang pastor ako, na nag-preach dito, pumunta ako dito. Without the power of the Holy Spirit using me, without your prayer, without my prayer, that Lord, open the hearts of these people. Kaya in the book of Acts, it's very clear there. Anong sabi niya sa book of Acts, sa story ni Lydia? Anong sabi niya? And God opened the heart of Lydia so that she could understand the Word of God. Yan ang proseso. Hindi po nauna ang faith natin. Mali po yun. Faith muna, tapos yan pag lambot ang puso mo, yun pang pagpasok ng Spirit mo. Paano ka nga makapaniwala? Paano ka nga pananampalataya? Paano ka magsisi? Kung ang puso mo matigas. Diba? Paano ka makatanggap? Paano ka magpakumbaba?
Di ba? Then you're spiritually dead. So kailangan mauna or pwede magsabay. Okay? Halimbawa, when I'm preaching right now, okay? When I'm preaching right now, the Word of God, sabay siya pag sabi ko, tanggapin mo ang Panginoon. Okay? Magsisi ka para maligtas ka. Sabay ang Holy Spirit pumasok. And then, nag-hands up ka sa invitation. Tinanggap mo ang Panginoon. Yun ang tunay na kaligtasan. Yun ang tunay na tanggap. Pero kung walang Holy Spirit, pwede ka mag-hands up ng kamay mo, pero hindi ka pa rin naligtas. Kahit ilang bisis ka pa magsabi na sinner's prayer, tinuturuan ng pastor, actually hindi yan makaligtas sa iyo, mga kapatid. Na? Wala sa Biblia yung sinner's prayer yan. It should be the working of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Okay? Mali po yun na, ito yung gawin mo, ito yung gawin mo, ito yung gawin. No! The only acceptable prayer na biblical talaga at tinatanggap at pinapakinggan ng Panginoon is yung prayer ng publican. Yung sa loob ng templo. Di ba, ang unang nag-pray, yung Fariseo na sa harap, grabe nga yabang, di ba? Lord, pasalamat ako. Hindi ko pa rin tinuro niya yung publican sa likod. Anong sabi ng publican sa likod? No? Hindi nga siya makatingin sa taas dahil sobrang hiya niya at pinupukpok niya yung dibdib niya. Anong sabi niya? Lord, maawa ka sa akin na sobrang makasalanan. That's the only biblical prayer na tinatanggap at pinapakinggan ng Diyos. Okay. Tandaan niyo yan. But again, the healing of a blind man has a spiritual meaning about healing or salvation. So I hope nasa utak na niya sa atin. No? I hope na convince tayo paano ka niligtas ng Diyos. Anong purpose niyan? Bakit ganon? That it should be 100% God's work. Salvation is 100% God's work and 0% man's work. Bakit ganon? Para po kahit 1% lang na pride ng tao ay wala. Para only by the grace of God talaga tayo. Okay? Kasi kung sabihin mo na may 1% kang tinulong dyan sa kaligtasan mo, ay pwede tayong magpayabang. Pwede. Pagpunta natin sa langit, puro kayabangan doon. Kung ganun pala. Hindi po yan ganun ang biblical na kaligtasan. Salvation is 100% work of God and 0% work of man. Wala kang part sa kaligtasan. It's all by the grace of God. Amen po ba? Ha? Para pagdating natin sa langit, wala talagang kahit kunting katiting na kayabangan. Okay? Kaya itong mensahe na ito, glory to His name, is just a result of God's power that you have experienced in your life. Resulta na ito. Bakit tayo mag-glorify sa pangalan ng Diyos? Bakit tayo magbigay ng papuri ng Diyos? It's because God had saved us. Niligtas niya tayo. Kinuha niya tayo. Sa dilim, nilagay sa liwanag. Kinuha niya tayo. It's just the story of Moses, right? The Exodus account. Only by the blood of the Lord Jesus Christ makasave sa atin. Only His people. And so, how? Okay? The first question that we should ask and answer is, how we give glory to God. Dito na nakafocus ang ating mensahe. Okay. So, our introduction is, we must give glory to God.
our first natural, okay, normal na reaction if you receive the power of God is you give glory to Him. How? Ang tanong is, paano? Number one, by giving reverence and honor to Him. Alright? By giving reverence and honor to Him. Now, hindi po ito na reverence at honor na binibigay natin sa tao, ha? Okay. Kaya sa mga pastor, sa amin, after ka tawag niyan na ordination, no? After sa ordination, ang title mo na change from pastor to reverend. Okay? And then, may honor na. Pero hindi po ito klaseng reverend at honor na ibibigay mo sa Diyos, ha? Malayo po, mga kapatid. Oh, the meaning is the same, but it's a world of difference when we give reverence and honor, i-compare natin sa tao at sa Diyos. Amen po ba? Hello? Parang tulog man? Ha? Masarap talaga matulog. Kaya I doubt talaga itong online na ito. I doubt talaga kung nakikinig yan. Baka tulog talaga. Hello? Ha? Baka tulog kayo dyan. Lalo na kung nakikinig kayo na nakahiga. Ag-amen nyo, mamaya na. Alright? By giving reverence and honor to Him. How? By acknowledging His greatness, holiness, and sovereignty. The three very important attributes of God. Ito po yung tatlong pinaka-importante na ugali, attribute, character ng Diyos na bakit tayo ay magbigay ng pinakamataas na honor, papuri, kaluwalhatian sa kanyang pangalan. By giving reverence. Now, paano natin yan ma-express? Number one is through prayer. Number two, worship. And number three, living a holy life. Paano natin ma-express ang pagbigay ng papuri, reverence, and honor to God? Through our what? Actions. And what are these three actions na pinaka-importante na bagay or bahagi sa ating mga buhay? Number one, prayer life ninyo. Mga kapatid, kung sige lang kayo kanta-kanta dito, kahit ano pang kaganda mga kanta niyo ito, pero hindi kayo nag-ugali ninyo, sa aming Bisaya, batasan. No? O hindi nyo batasan, ugali na mag-pray every day, kaplastikan lang yang pagkanta-kanta natin. Before you sleep, you praise God, you pray. When you wake up every morning, you thank God. Ganun lang kasimple. Kahit nga sa pagkain, hindi na tayo nagpe-pray. Paano yan? Your life must be governed in a prayerful attitude. I'm not saying malakad ka, nagpe-pray. No. But your attitude should be prayerful. At not ang focus natin sa pray, position, kailangan magluhod. Wrong. Mali po yun. Kailangan tatayo tayo, may ugali tayo, ng mga Baptist na, okay, to give reverence to the Word of God, shall we stand up? Hindi yan importante. Kahit nakaupo ka dyan, or kung nakatayo ka, buong service, pero ang puso mo, ang utak mo, wala dito. Doon sa kaldero mo, doon sa kalabaw mo, doon sa jowa mo, ang isip mo, then you are not giving reverence to God. Of course, maganda din yung tradisyon na every time you read the Word of God, you stand up. Tradisyon lang kasi yan .
But the important thing sa ating pag-prayer, pagsimba, worship, is your heart. Are your hearts ready when you enter? Okay? After na nabasa ka sa ulan, nabagyuan ka, pagpasok mo kanina, what was in your mind and in your heart? Anong sinabi mo pagpasok mo sa simbahan kanina? Only God knows. But when you murmur, hindi ka nagpasalamat, Lord, salamat kinabasa ako. Lord, salamat sa ulan, sa bagyo. Instead, nagmurmur ka pagdating mo sa simbahan, then, problema talaga yan. You're not giving reverence and honor to God. This is the house of God, the presence of God. But I'm not saying na paglabas mo, wala nang presensya ng Diyos. No. But this is the special place na mag-date ka sa Panginoon. In the Bible, there is always a place. Palagi yan. Place is very memorable sa Diyos. Place is very important. Kaya in the Old Testament, palagi nag-uutos ang Diyos, okay, Moses, punta ka itong lugar na ito, sa Sinai ka, akyat ka sa bundok, kaya doon ko ibigay ang Ten Commandments. Place is very important. But of course, we believe that all places, at the same time, God is there. Right? But there is always a place, a special place, para yan sa ating tao. For what? For remembrance. No? Para malala natin na dyan ka niligtas ng Diyos, dyan ka pinatawad ng Diyos, dyan ka, for God, wala epekto yan, but para sa atin. That we would always remember what God has done in our lives. Okay? Pinaka-importante dyan, not only pray and worship, is living a holy life. Kailangang mamuhay tayo na banal. That is the best expression of you believe or you give reverence and honor to God. Amen po ba? So kahit tayo-tayo lang, ilan lang kayo, hindi nga tayo nagsampu dito, ano ba? But when all of us are giving reverence to God right now, by the time you go out, see to it that you're living a holy life. Banal. Anong banal na buhay? Hindi po yung maglakad ka. Hindi po ganun, Ipikit talaga natin ang mata natin para hindi tayo magkasala. Mali po yun. Mas magkasala ka. Bakit? Nabangga ka, Pagkabangga mo, nagmura ka. O hindi, grabe pang kasalanan mo. Hindi po ganun ang holy life. Holy life is what? Obedience to the Word of God. Amen po ba? Hindi ako galit, I just want to emphasize truth. Now, I'm not saying perfect. It's impossible for us to be perfect while on this physical and mabulok pa na katawan. Imposible talaga. Even after you accepted the Lord Jesus Christ, even after you're born again, ang laman natin ay magkasala pa rin. How many times tayo magkasala every day? Hindi sinabi sa Bible. But for me, every minute nakakasala tayo. Minuto-minuto po. Okay, imagine, ilang minuto ang isang oras? 60, di ba? Sa isang araw, ilang oras yan? 24. O times mo sa 60 ang 24. Ilang kasalanan ka na. Di ba? But God will not count that anymore since God has decided that you belong to His family already. Hindi po yan ating desisyon, Desisyon po yan ng Diyos. Para sigurado talaga langit tayo.
Kasi kung nakadepende ang kaligtasan natin sa ating desisyon, ay, walang mapalangit. Wala. Impierno tayo lahat. Lalo na kung ang pagtanggap mo sa Panginoon nakabase sa emotion mo, condolence. Woo! Hindi talaga tunay na kaligtasan yan. Tumanggap ka, sabi ng isang pastoro sa kanyang pianist, uy, gandahan mo, mag-invitation ako mamaya. Gandahan mo ang play mo ha. Kailangan makaiyak sila. Grabe, no? May pastor pang ganyan. Oh, totoo talaga yan. Kailangan piliin mo yung medyo malungkot na kwan ha. Na malungkot na kanta. So, sinunod din. And so, grabe, emotional din ang pastor. Totoo man talaga. Okay? Pag-invite niya, daming tumanggap. Bakit? Lungkot eh. Iyak-iyak pa. Mga kapatid, hindi po yan. Hindi po yan. Tunay na kaligtasan at tunay na working of the Holy Spirit. Amen po ba? And so the most important aspect sa ating buhay bilang Kristiyano is to give glory to His name is live a holy life. Okay. Malinis na pagbubuhay, but again, it's not perfect. It's not perfect. Sa langit na lang tayo magiging perfect. Why? Because God will going to change our bodies from corruptible into incorruptible na. Wala nang pain. Kasi ang isang nagkakasala kasi ang tao, yung pain sa katawan. Yung pain sa katawan. Mrs. before siya namatay, grabe talaga ang pagdusa niya. Why? Very painful ang cancer niya. Cancer of the liver. So, basahan mo siya ng Bible, mahirap sa kanya pag-iintindi. Why? Because of the pain. Di ba? Hindi naman siya nagmumura, but every night, every day, umiiyak. Dahil sa pain. Atay. Kaya, nagkakasala tayo dahil sa physical natin. Temperature, diba? Or weather, di ba? Kakasala ka. Ano yung klase mo? Sige naman yung ulan. Di ba? Ulan. Nung init naman, 46, 47, 48, nagdabo ka na. Tama ba yan sa Tagalog? Nagdagbog, no? Grabe naman yung init. Kasala ka na naman sa Panginoon. Why? Because we are living in a natural phenomenon. No? Second, how to give glory to God? By proclaiming it and praising Him. Psalms 96 verse 3. I'd like to read once again Psalms 96 because it's very beautiful verse. I hope you're gonna memorize this, mga kapatid. Old Testament, Psalms 96. Verse 3. Sabi niya, declare His glory among the heathen, His wonders among all people. Verse 4, for the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Declare. Paano natin ma-declare sa ating mga buhay? Not only living a holy life, but there are two main obligations or responsibility bilang Kristiyano. Ang purpose ng Diyos, bakit ka niligtas, is because two things you have to do. Evangelize and disciple. Yang dalawa po yan. Hindi po yan para lang sa mga pastor, ha? Para sa lahat yan. O bakit konti lang kayo? Ang problema, hindi tayo nag-evangelize. Ang problema, hindi tayo nag-disciple. Start evangelizing. And then, yung isa na tumanggap sa Panginoon, i-disciple mo. One-to-one. Walang problema yan. Yung iba, may iba na, iwan ko, kakatawa itong mga tao na nililiteral nila talaga si Jesus, na kailangan maghanap ka rin ng 12. 12 para mag-disciple.
Mali man yan, uy. Wala talaga sa Biblia na nag-utos si Jesus, ay kailangan dusi din ha. Ang ginawa ko sa inyo, kayo mga disciples ko, kuha din kayo ng dusi. Wala. Anong utos ng Diyos before siya nagbalik sa langit? Ha? Go ye unto all the world, ha? And preach and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. And lo, I am with you always, even to the end of the end of the world. Walang number yan. Just go. Isa-isa. Eh, dadami lang yan. Sino mahilig sa networking dito? Sino mahilig? Ayan. Alam nyo, saan nila kinuha na idea ng networking na yan? Sa kay Jesus. Oh. You have to multiply. Kaso lang, ang purpose sila, para makapera sila, networking. Sa kay Jesus is, wala. Hindi ka mag-expect nga yayaman ka dyan. All you have to do is sacrifice. You want to give glory to His name? Evangelize and disciple. Proclaim. How can you proclaim hindi ka man nag-share ng Word of God? Kaya ministry ko dyan sa TESDA at sa LTO, sa driving, hindi ko talaga iwanan yan. Makapreach ako dyan. Makapreach ako dyan. Makashare ako ng salita sa Panginoon sa mga drivers. Kasi gusto ko kasi na every time na mag-share ako ng Word of God, yung bago talaga, bagong mukha, bago, even if I don't know kung nakarinig na siya ng salita ng Diyos. Okay? Kaya hindi talaga ako nagtatagal sa isang church. Bakit? Ayaw ko na for 10 years, the same faces lang din, every Sunday ang pinipreach. Sometimes pabalik-balik na lang ang preaching ko. Nakakaumay. Di ba? Lalo kang hindi rin nakinig mga membro. Kahit ano mong challenge na maglabas, hindi talaga. Ayaw kong ganyan. Kaya dahil sa dream ko na hindi ko man kaya talaga na ako lang isa na lahat ng tao makakarinig dahil, no. At least masunod ko man yung goyi. Kaya umabot ako sa China, preach doon, Thailand, Singapore, saan mga churches. Gusto ko yung ganyan. That every preaching ko, lalo na sa gospel, is bagong mga mukha ang makarinig. Kasi kawawa naman ang daming milyon na mga tao sa buong mundo na namamatay every day. Hindi nga nakakita kahit cover na lang sa Bible. Oh, mapalad tayo dito sa Pilipinas. Every Sunday makarinig tayo ng salita ng Diyos. Mapalad talaga tayo. Pero sa mga Arab countries, nga bawal ang Biblia, bawal mag-preach doon, ay kawawa. Every day namamatay sila without hearing the Word of God. Kawawa. So saan yan pupunta? Siyempre, impyerno talaga yan. Impyerno yan. So ang tanong sa atin dito sa Pilipinas, anong ginagawa natin dito? Malapit na lang second coming ho. Anong ginagawa natin? Ang galing-galing natin magmarites. Diba? Pakialaman ang buhay ng ibang tao. Why is it that we cannot just, kung magmarites man tayo, imarites mo ang work ni Jesus, ang work ng Diyos sa buhay mo. Yun ang imarites. Pag mag-usap-usap na kayo sa buhay ng ibang tao, stop it. Immediately stop. Sabihin mo kaagad na, pabayaan na lang natin ang buhay na yan nila kapatid. Let's talk about the Word of God. Let's talk about God. Ganun lang kasimple. Kung hindi sa makinig, you excuse yourself. Excuse me ha.
Busy ako, may puntahan pa ako. Ganun lang. Masaklap na yan. Ang tao na nagsisira sa pariho niya nga tao, mas sobra pa yung buhay niya kaysa nagmamalinis pero grabing buhay niya. Hello? Totoo hindi? Ha? Di ba? Sige ka criticize sa buhay ng ibang tao pero ang buhay mo sobra pa. Ako, nahihiya talaga ako. Mag-criticize sa ibang pastor, sa ibang mga membro. Kasi buhay ko, sobra pa eh. Are we giving glory to God? Sa everyday natin na salamuha sa ibang tao? Wala. Lastly, okay, last. Yung magtagal dahil. After this, Brother Ira, no? After this, I have to go. Kasi naghintay din yung mga cousin ko doon sa Bikutan dahil bihira lang yan dito sa Pilipinas. Abroad kasi sila. So sabi ko, after preaching ko, I'll go there. No? Sa SM Bikutan lang kami magkita. Bihira lang yan siya. Magkita kami. Yeah, after sa preaching ko, I have to go, okay? I cannot stay. I'm so sorry. Okay lang ba? Ha? Okay lang? Okay. Nasa last part na tayo. What is the last part? How to give glory to God? By trusting and obeying. Proverbs 3, 5, and 6. I hope you memorize that. Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. Kung Kristiyano ka, na matagal ka ng Kristiyano, hindi mo ba na-memorize yung Proverbs 3, 5, and 6? Problema talaga yan, mga kapatid. Huh? Because that verse is very common, just like John 3:16. Okay? Please, mga young professionals, memorize this because this will guide your life. Anong sabi dyan? Trusting and obeying. Trust God. But how you show that you trust God? Obey Him. Problema, trust lang tayo. Pagalitan pa natin ng pastor, pagalitan pa natin yung iba nagsabi nga, ay hindi ka man nagtatrust Panginoon. Anong reaksyon natin? Ano ka pastor? Hello? Grabing trust ko sa Panginoon na. Di ba? Grabing pananampalataya ko sa Panginoon na. So look at your life. Nag-trust ka ba sa Panginoon na simpleng command lang sa Biblia? Oy, young people, do not equally yoke together with unbelievers. Ilang jowa na nagdaan sa buhay niya, puro mga unbeliever. May Kristiyano akong nalaman dyan. Puro unbelievers. Tapos punta kay pastor. Pastor, ano nangyari sa'yo? Nag-struggle ako. Bakit na naman? Naghiwalay kami sa jowa ko. Bakit? Sino bang jowa mo? Blah, blah, blah. Yan nga eh. Diba? Kaso lang, pastor, kung magalit ka, diba? Masama ka na rin. Sarap sa pakin eh. Diba? Sorry to use that word Ang masaklap pa yan, nabuntis pa. Ang pastor hindi nagkulang magsabi, do not equally yoke together with unbelievers. At kailangan kung magtalik kayo, kailangan kasal kayo. Huwag kayong romansahan dyan kung hindi pa kayo kasal. Hindi talaga nakinig. Kundi yun ang kalabasan mo. Iwan ko ba kung nasabi ko na tong joke sa inyo, no? Pero sorry lang Sorry sa mga ladies, Of course, I love ladies. Okay? Pero sorry, hindi ito intention. Joke lang ito.
Pero minsan, totoo. Iwan ko kung nasabi ko na to sa inyo. Na joke. Dahil nagtataka ako na mayroong mga babae, grabe ka-arty. Minsan may babae ako na meet na bawat gabi 10 klaseng sabon ang ginagamit para lang maglinis sa katawan niya. May sabon sa mata, may sabon sa ilong, may sabon sa kilikili, may sabon sa katawan, may sabon sa ulo, may sabon sa paa. Iba-iba, 10. After that, lagyan naman niya, grabe, grabe ka-arte. Tapos sa sabon, 10 klaseng kwan din, chemical na, hala, paganda talaga. Pero ang pinagtataka ko, ang iniiyakan niya, walang ligo ang lalaki. Oh! Sorry Grabe ka-arte, pero ang iniiyakan niya, lalaki na... Okay lang sana kung walang ligo, pero adik pa. Oh! Di pa iyak-iyak. Huwag mo akong iwanan. Mamatay ako kung iwanan mo ko. Oh, grabe, ka-arte. Pero ginaiyakan niya, walang ligo. Ano ba yan? Now, joke lang yan pero may nangyari niyan. Oh. Bakit kasi? In love tayo sa Panginoon, yun lang sinabi, no? Baka bunganga lang. Di ba? Lahat ng mga activities sa church, present. Pero bakit ang kinainlaban niya, unbeliever talaga? Nagtataka talaga ako dyan. Oh. Ang dami mang formal na Kristiyano na lalaki. Di ba? Young people na lalaki, di ba? Very faithful sa Panginoon. Ayaw niya talaga. Mga kapatid, problema talaga puso mo yan. Tapos, alam mo na nga, niluloko ka sa lalaki, hala, sige pa. Kaya, mga kapatid, hindi ko talaga believe yung bunganga lang. You have to obey. Trust God. Attend all services in the church. When you go out, we have to obey. We have to obey. Anong sabi ng salita ng Diyos? Pag sabi ng Diyos, kunin ninyo lahat ng mga idols nyo sa buhay nyo. Obey. Alagaan nyo mga lingkod ko, mga pastor, mga missionary, mga evangelist, alagaan nyo yan. Obey. Tulungan nyo ang aking gawain sa simbahan. Obey. Iwasan nyo ng mga marites dyan o mga bunganga nyo. Obey. Always pray. Mag-pray tayo. Manalangin tayo. Read the Word of God. Obey. So trusting and obeying will always be a couple. Parang mag-asawa yan sila. But sad to say, hindi na natin makumpare yung dalawa sa mag-asawa ngayon. Bakit? Palagi man nagnihiwalay mga mag-asawa ngayon. So ngayon, sa Kongreso, approve na po ang divorce. Approve na. Ayan. Kasi, wala, ang Pilipino Lalo na halos mga OFW. Pag alis sa isa, wala na. Sira ang pamilya. Now, the best example of this third point was the story of King Saul. Anong nangyari kay King Saul? Anong utos Panginoon sa kanya? Patahin lahat. Lahat. Patayin mo. Pati mga hayop. Anong ginawa ni King Saul? Na nakita niyo mga baka, mga bull na
mga mataba. Hindi niya pinatay. Tinago niya. Akala niya hindi siya makita ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kay Samuel, no? Ang hari ko, galit na galit ang Diyos. Grabing galit ng Diyos. Sabihan mo siya, sabihan mo si King Saul, Samuel, I rejected him as king. Pinuntahan siya kaagad ni Prophet Samuel. Sabi ni Samuel, King Saul, ano bang ginawa mo? Bakit hindi mo sinunod ang salita ng Diyos? Sinunod ko man. Maya, narinig ni Samuel. Sinunod mo, ano na narinig ko yan, oh? Mga buses ng mga baka at wala man tong kalabaw pa. No? Pilipinas, mga kalabaw, no? Ako, i-justify niya. Sabi niya, ay okay lang. Kasi I want to offer a sacrifice to the Lord. Sayang mga matataba, maganda yan i-offer. Kasi sa Old Testament, kailangan may dugo hayop ang i-offer mo magsimba. Anong sagot ni Samuel? King Saul, behold, to obey is better than sacrifice. Tumahimik siya. Sunod nga gira. Talo siya, tapos nag-suicide si King Saul. Why? God rejected him. Wala ka na. I've chosen a new king, David. Again, anong sinabi na Samuel para sa ating lahat? To obey is what? Better than sacrifice. Now, hindi nagsabing Biblia that to obey is the only requirements. Wala. Anong sabi ng Biblia? It is better. In other words, mag-sacrifice man tayo. Pero kung sakripisyo ka, doing the work of God, all services in the church, dito ka, happy ang pastor, walang problema. Pero ang tanong, happy ba ang Diyos? Bakit? Sakripisyo ka, pero hindi mo sinunod ang salita niya Give you example sa isang membro. Hindi ko na isabi ang Sa isa lang ang churches na na-experience ko. Grabe ka faithful. Hala, choir, hala, lahat na lang. Pati paglinis ng kwan. Yung pala, i-cover up lang niya ang kanyang kasalanan. Hiwalayan niya kasi yung asawa niya at nag-live-in siya ng bagong babae. See that? Sacrifice ka, yes, hello! Kung gawin niya, kung maputi itong TV, gawin niya. Putiin niya yun. To cover up lang pala sa kasalanan. That's a classic example of giving sacrifice but you are not obeying the word of God. May pastor din. Masaklap din. Dami na niyang anak. Hiniwala yan sa asawa. Bakit? Binuntis niya yung member niya nga bae. Alam mo, hindi ka hiwalayan ng asawa mo. Pag hiwalay, talagang nilibin niya. So nagkaanak sila. Hanggang ngayon. Of course, hindi na siya nagpastor. Di ba? Okay lang yan. Sige lang siya simba. Pero sira talaga. Sira. Ako, kung gano'n ang kasalanan ko na magawa, I will volunteer not to preach here. Hindi na ako magwali dito. Hindi na. Why? Because I'm not giving glory to His name. I'm not obeying His word. Yes, nag-trust ako sa Panginoon. Madali lang yan Pero pag hindi mo maiwanan ng masarap na kasalanan, wala. That's why I salute one person. Unbeliever siya,
5 yung ka-live-in niya or jowa niya. Noong tumanggap siya, noong nagkristyano siya, pumili na lang siya sa isa. At pinakasalan niya. Ang 4, iniwanan niya talaga. Yun ang tama. Di ba? Although, may mga anak na doon siya sa mga ibang babae, wala siya magawa eh. Kasalanan eh. Although, kawawa yung babae na iniwanan niya, pero, he promised to support. Pero, pumili siya sa 5, pumili sa isa. And then, pinakasalan niya talaga. Ang 4, iniwanan niya talaga. Yun ang tama. Amen? So, anong mga kasalanan na hindi natin iwan-iwanan dahil masarap? We are not obeying the word of God. Ako, grabing kasalanan ko din. I have to obey the word of God before mag-sacrifice tayo. Conclusion, ang story ni Daniel. No? Daniel chapter 3, hindi natin pagbasahin, wala tayong oras. 17 to 18. Daniel chapter 3 verses 17 to 18. This is a story of Daniel and his 3 friends. Sila Abednego, Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay? And then ang command ni King Nebuchadnezzar, lahat, magpatayo ako ng golden image. At pagsabi ko lahat, yuko, simba. Pag may isa dyan na hindi yuyuko, hindi sisimba or magsamba, itapon ko sa napakainit na furnace. Napakainit. 7 times. So yung mga init-init natin sa Pilipinas, kung alam yan, katiting lang yan. Grabe init. Siguro umabot ng 1,000 centigrade. Kasi pinakamainit na kukulo ang tubig, 100 eh. 100 degrees. Kukulo na siya. So, 1,000. Grabe nga init na yan. At makatunaw na talaga siguro sa bakal, no? Ang bakal, magiging tubig. Grabe nga init na yan. Pero yung grupo ni Daniel, hindi natakot. Hindi natakot. Tapos na ang golden image. Sabi ni King Nebuchadnezzar, okay, lahat yuko. Lahat yuko. Silang 4, wala. Tayo lang sila. Pagkakita ni King Nebuchadnezzar, grabing galit. Hinuli. To the point nga, ang nagtapon sa kanila sa fiery furnace, patay, sunog. Pero silang 4. Hindi po nasunog. At may nakita doon na another person. That was God. They were not afraid na mamatay para sa Panginoon. They were not afraid. Why? Because they want to give glory to the name of God. We'll never bow down to your gods. Never. Patayin nyo kami, sige, walang problema. Tapon nyo kami sa fiery furnace, sige, walang problema yan. Tinapon talaga. Pero lo and behold, the power of God. Kahit isang buhok man lang, buhok sa balat or sa ulo, nga nasunog, wala. Wala talaga. It's the power of God. Now, hindi na yan mangyari ngayon. Okay? It's just in the Old Testament because God has a own time frame as well. No? Ngayon, kung gawin mo yan, patay ka talaga. Kaya ang 12 disciples, isa lang ang namatay in a natural death. Lahat sila died in a martyr kind of death. Why? Because of the Lord Jesus Christ. Are you willing to give glory to God even if we are going to face death? Amen po ba? Are we willing? Giving glory to His name in every circumstances. Ano bang nangyayari sa buhay natin?
Are you willing to give glory to His name? Not only sa mouth natin, but as a whole, sa buhay natin. Let's pray. Lord, salamat sa mensahe mo. Salamat, Panginoon. Kahit maulan ang panahon, that we have to continue praising you, O God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. And bless this church. Although, kunti lang kami dahil nga sa panahon. I pray, O God, that at least sa kanilang mga bahay ngayon, kapag kinig sila, Panginoon, sa inyong mensahe ngayong araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, anong mga kakulangan namin, na hindi namin kayo nabigyan ng papuri sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon. And so bless us as we end this service, O Lord. Bless their Sunday school. Patuloy sila, Panginoon, mag-aral ng inyong mga salita this morning. This is our prayer in Jesus' name. Amen. God bless sa lahat.